Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan. Nawala ang dangal ng Senado nung pinagtakpan ang flood control. Senator Amy Marcos itinuro ang Blue Ribbon issue sa pagbagsak ng tiwala sa Senado. Derechahang pumalag si Senator Amy Marcos sa mga akusasyong ang majority block umano ang dahilan ng pagbaba ng dignidad at respeto ng publiko sa Senado. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa mataas na kapulungan, sinabi ni Amy Marcos na hindi umano nagsimula sa mga sigawan, bangayan at walkout ang pagkawala ng dangal ng Senado, kundi sa umano'y pagtigil ng investigasyon kaugnay ng controversial na flood control projects. Dagdag pa ni Amy, ang mga nakitang tensyon ngayon sa Senado ay sintomas lamang umano ng mas malalim na problema sa institusyon. Ang naturang pahayag ay kasunod ng sunod-sunod na bangayan sa Senado hingil sa panukalang pag-amyenda sa Senate rules upang payagan ang remote participation at electronic voting ng mga senador. Isang usaping nauwi sa pag-walkout ng minority bloc matapos ang mainit na debate sa plenaryo. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, nawala ang dangal ng Senado noong pinagtatakpan ng flood control. Senator Amy itinuro ang Blue Ribbon issue sa pagbagsak sa tiwala ng Senado. Diretsahang pumalag si Senadora Amy Marcos sa mga akusasyon ang majority block umano ang dahilan sa pagbaba ng dignidad at respeto ng publiko sa Senado. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa mataas na kapulungan, sinabi ni Marcos na hindi umano nagsimula sa mga sigawan, bangayan at walkout ang pagkawala ng dangal sa Senado, kundi sa umano'y pagtigil ng investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects. Ito ang payag ni Amy. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado noong pinagtakpan yung mga mastermind ng flood control, noong hininto yung Blue Ribbon. And I agree. Panahon ni Soto at Lacson, sila ang majority black leaders. Doon nagsimula na nawalan ako ng tiwala sa Senado. Dagdag pa ni Amy, ang mga nakitang tensyon ngayon sa Senado ay sintomas lamang umano ng mas malalim na problema sa institusyon. Itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, hindi naman yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Again, I agree. Dinagdagan pa ng nakakagimbal na plano, mabuti na lang at naisiwalat yung plano nila ng term extension at charter change. Ang payag ay kasunod ng sunod-sunod na bangayan sa Senado hinggil sa panukalang pag-amyenda ng Senate rules upang payagan ang remote participation at electronic voting ng mga senador. Isang usapang nauwi pa sa walkout ng minority block matapos ang mainit na debate sa plenaryo. Ang grabe, parang bulkang Mayon o bulkang Taal ang init sa Senado ngayon. Talagang only in the Philippines. So, sige, matirang matibay. Again, battle of public perception. Sinasabi ng minority na galit ang taong bayan sa majority block ngayon, I disagree. Kasi sa mga post ngayon tungkol sa bangayan sa Senado, nasa 85% ang tinatawanan nila ang mga minority block. May mga senador pa nga sa minority block, Sampel, Subiri, JBR Sito, tinurn off nila ang kanilang comment section. Anong ibig sabihin nun? Takot silang ibas ng mga netizens. Kaya kung mas marami ang taong bayan, netizens, na sumusuporta sa minority block,
hindi nila i-turn off ang comments. Dapat open ang comments para makapag-comment ang mga taong sumusuporta sa kanila. Kaya lang tinurn off dahil marami. Alam nila na marami ang magbatikos sa kanila. Ganon lang yun kasimple. So, all along tama yung pananaw ko. Salamat at ako narinig ko mismo yan si Senator Amin nagpayag sa isang I think press conference. Sinabi niya yan na ang sumira sa kredibilidad o imahe ng Senado ay yung hindi nila pag-imbestiga, yung pilit nilang pinagtatakpan ang mga flood control scandal. Yan ang matagal ko nang sinasabi dito. Kaya noon pa, nawalan na ako ng tiwala sa Senado, sa leadership ni Lacson at Soto. Bakit ayaw tawagin ang mga importanteng testigo? Maglolong Bersamin, dating Secretary Amin na Pangandaman, mga tauhan ni Saldico, yung mga Brave 18 Marines. Wala akong makitang valid reason ni Senator Lacson. Isa siyang magaling na PNP General. Magaling na investigador. Sinasabi niya, let's go where the evidence lead. Ganun lang kasimple ang investigasyon. Bakit nandyan ang mga leads? Napaka-importanting leads. Ayaw niyang sundan. Ang perception, may pilit na pinagtatakpan. Kaya nga sabi ni Congressman Edgar Erice, Idol, anong nangyari sa'yo? Sabi niya kay Lacson, kasama ka na rin ba sa cover up? So ito, ang mainit na issue is flood control investigation. Takot na takot sila na ma-resume ulit. But salamat sa brave 13 senators na anytime from now, masisimulan na papatawag ng Brave 18 Marines. Takot sila sa, impeachment trial ni VP Sara. Takot sila dito sa term extension na naisiwalat na. Magpasalamat tayo kay Mr. Lito Banayo dahil ibinulgar niya yung nalaman niya tungkol sa Soler meeting na pinag-uusapan na pala na walang eleksyon sa 2028. Ano ba yan? So, si Soto na nakipag-meeting, todo deny. Ba't hindi na siya pwedeng makipag-deny? Ang sabi niya, joke lang, palusot. Dahil naniniwala ko, ito naman si Lacson, masyadong makwento. Kung hindi niya ikwinento yon sa kanilang Thursday lunch with Mr. Lito Banayo, hindi sana natin nalaman. Kaya lang, walang nahuhuli talaga ang isda sa bibig. Pala kwento siya pala ang source ni Lito Banayo, o kaya ngayon, nalaman na natin na booking ang kanilang no election na plano. Hopefully, ang minority senators, they will remain true to their word sa plenaryo na ayaw nila ng Constitutional Assembly. O di panalo ang taong bayan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by SMNI News Online. Interview ng ni Cathy Binag at Attorney Rowan Aguanson kay Mr. Lito Banayo. Isang political strategist na kaibigan matalik, dating staff ni Senator Lacson. So ito, inilahad niya. Inilahad ni Mr. Lito Banayo ano pa talaga ang nangyari doon sa meeting sa Soler Casino Bayro Resort tungkol sa Constitutional Constituent Assembly at term extension na plano ng, alam niyo na, sino nagplano? Soto and Bujidi, Malasio. Okay, pakinggan natin siya. Mo at iba pa na sinabi nila sa iyo, magandang ideya yung Constitutional Assembly o CONAS at ang mga senador ay gagawing 3 per region. Paano na nangyari yung usapan? Let me tell you the story there. No? Okay. Meron kaming tinatawag niyang Thursday Eating Club, Thursday Lunch. No? Na ang membership niyan, iilan lang. Nag-umpisa yan noong 2001. Pa, yun ang nakatagal yan. Oo, at ang mga naging kasama dyan, mga dating senador or incumbent senators, kilalang mo yan, ewan ko kung naging professor mo, si June Factoran, sa UP. Pero sa Sigbaro, no? Kaya si Gringo Honasan, isa member, no? Si Rolex Suplico, kababae, ka-probinsya mo, no? Marami pang iba, no? Na si Boots Aquino, the late Boots Aquino, no? So, yung mga yan ang nag-aano dyan, no? So, every Thursday, we have lunch together at syempre nagkakausap na kung ano-anong topics from
from politics to the Personal. the personal, yung mga kung ano-ano, pati mga minsan kung ano-ano pinag-uusapan. Nung May 7, pumunta si Ping kasi hindi siya laging nandun eh. Hindi siya hindi pasulpot-sulpot siya. May 7 dumating siya doon. Tapos habang nagla-lunch kami, nagdi-dessert na kami actually noon. Bigla siyang sinabi niya, alam mo, nung isang araw, sabi niya, nagpunta ako sa Soler kasi meron akong meeting. Pero pagpasok ko doon sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako doon sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho, pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Boji T, Yan na. kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary of the Senate, no, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. Yun. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho lang NCR. Excuse me, maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is sinabi daw nung mga participants, kaya kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. So 2031 na mag-e-election ng legislature. Yun. Election sa 2028 will only be for the local candidates, governor, mga ganon, mayor. Oo. In fairness, wala siyang sinabi sa presidente. No? So I'm just recounting exactly kung ano yung pinag-usapan. Tapos, may sinabi pa siya na si Tito nga, si Senate President nga, sabi niya, meron pang panukala na ibaba natin ang lower the voting, the age qualification for President to 35. At sabi nga niya, si Vico kasi hindi magko-qualify sa 20, kung hindi mo, sa age, biniro daw niya ng ganon. So yun ang napag-usapan at wala naman akong sa column ko sa Manila Standard and in previous interviews, wala naman akong dinagdag doon. In fact, I omitted one of the discussion points. Inumit ko yung sinabi na si Senate President Tito Soto gustong i-lower yung voting age, yung age of qualification. Kasi nga, pag sinabi ko yon para namang parang babanggain ko si Senate President, no? Na parang pinopromote niya this early si Vico Soto. Yes. So hindi ko yun binanggit sa column ko. But I talked about it as a plot. The title of the column was The Plot. No? I recounted it the way I'm saying it to you now. And then about, hindi ko naman alam na magkakaroon ng reorganization ng Senate noong Monday na susunod. Kasi yung column ko, I submit that either Saturday or Sunday for Monday. Monday lumabas. Monday naman nagkaroon ng gulo sa Senado. So, immediately naman, itong isang TV channel or news channel, yung Bilyonaryo, asked me to guest sa Spokes, no? So, nag-guest ako doon, I think Wednesday or Thursday, after the reorganization of the Senate. And I said it exactly as I wrote it, no? Tinatanong ako sino ang source ko. Ang sagot ko, hindi ko babanggitin yung source ko unless mag-deny Exactly. si Senate President or si Speaker Boji, mag-deny sila na nangyari yung meeting. Nag-deny sila, di ba? Hindi na dininay. Hindi sila. Hindi umimik si Boji, si Speaker Boji. Umamin si Si Tito Soto ang sinabi, mali yung narinig na yan. Yung meeting sa East Ocean.
nakamiting ko, si Speaker Boji, tsaka iba pang pinag-uusapan namin golf, Ah, no? At hindi yan, at so, ako naman, and I talked with some of my friends, political friends also, some congressmen, and some of the people who were present when, kasi siyam kaming nandun dun eh. Sampo, including myself. I mean, Yeah. no? Kasama doon isang governor, isang incumbent governor, isang incumbent congressman, isang dating congressman, retired na congressman, no? Tapos, yung yun. Salamat, Mr. Lito Benayo, sa pagiging honest. Nahuli sa sariling bibig. Pag hindi kininto yun ni Senator Lacson, hindi mabubulgar yung usapan nila na magkakaroon na pala ng charter change. So again, divine providence. Pero mo yan, hindi niya alam na magkakaroon ng kudita. Yung sinulat niya tungkol dyan sa CONAS o charter change na pigilan dahil nagkaroon ng nagkaroon ng kudita sa Senado. So, wala na. Nabulgar na ang plano nila at salamat sa isang honest na kaibigan ni Senator Ping Lacson. Bigyan natin ng reaction opinion itong post JMA News. Title, It's the Rules. Stupid! Mayroong tinawag na stupid. In a social media post, Senator Ping Lacson fired back at a remark made by Senator Rodante Marcoleta towards Senator Risa Hontiveros during the Senate plenary session on May 26, 2026. Senator Marcoleta said, ito po ang mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. After Hontiveros questioned why the majority was pushing for a Senate vote even though the Committee on Rules had yet to be formed. Okay. So, ito, yung without giving, sabi ni Marcoleta, without giving meaning to anything, ito po ang mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kasi, sinabi ko na nga po, hindi po ito bagong motion. Ang sinasabi ni Marcoleta, last May 11, na emotion na ito, yung tungkol ata sa online na participation ng mga senador. So, hindi na bagong motion. Kasi May 11, na emotion na. Parang, pinalo up lang na, hindi na, basta lang, ni-revive ni Senator Marcoleta yung motion nung May 11. Sabi ni Hontiveros, bagong motion ito. Ayun, doon na sila nagkatalo. Kaya nabanggit na ni Marcoleta na itong mahirap kung wala po tayong legal background. Sinabi ko na nga, hindi ito bagong motion. Sinabi ko na nga, May 11 na emotion na ito. Ito ngayon, depensa ni Ping Lacson. In a condescending tone, a colleague who is a lawyer took issue with Senator Hontiveros' lack of legal background. I have a simple message. It's the rules. Stupid. Tinawag ba niya ng stupid si Marcoleta? I don't know. Rules daw eh. Stupid. So ito, mainit po nga bangayan. Pati si Erwin Tulfo, nagsalita rin. Dinipinsahan din niya si Risa, binanatan niya si Marcoleta. Ako, mas malayong believe ako kay Marcoleta. Yung kanyang privilege speech na even when no one don't want to talk, don't want to stand, I will believe as the only one who is standing. Kasi ang pinapatamaan niya, yung biglang pagsampa ng reklamo sa kanya sa ombudsman, na sinampahan siya ng plunder and indirect bribery sa Office of the Ombudsman. Kung tinatakot nyo ako, nagkakamali kayo, hindi nyo ako kayang takutin. I talk my oath as a senator and I will voice out for the Filipino people who voted for me. Kung wala na ibang tatayo, kahit ako lang mag-isa, tatayo pa rin ako. Hindi nyo ako matatakot yung mga kaso-kaso na sinasampa ninyo. Hindi nyo maapektuhan, ma-influensya na aking boto. Doon ako bumilib kay Senator Marcoleta. Lacson, Hontiveros, wala na. Sayang, itong si Senator Lacson na napakaganda ang kanyang legacy na sanang iiwanan. Dahil talaga namang yung mga unang term niya sa Senado,
napatunayan niya maraming bumili brumispeto sa kanya na diehard siya na graft and corruption advocate. Hindi siya tumatanggap ng pork barrel and kahanga-hanga. But ngayon, biglang nagbago. Itong Lacson na ito na ano bang nangyari sa kanyang flood control investigation. So ito, talagang matinding bangayan ng Solid Black 11 at saka Brave 13. Nag-walk out ang Solid Black 11 ang dahil lang doon sa botohan motion na kung pwede bang mga senador ay maka-participate online. Ang tanong, bakit biglang bawal? Pwede naman noon. Panahon ni Dilima, mismo si Kiko Pangilinan ang nag-push sa Senado noon na kahit nakakulong si Dilima, maka-attend pa rin siya sa Senate session through teleconference at nangyari nga. Panahon ng pandemic, ganon din. Bakit ngayon biglang bawal? Dahil ba gusto nila na isa-isang mawala ang mga senador sa Brave 13? Double standard ang gusto nila. Kaya ko, majority rules. Sana ngayong hapon sa talakayan ma-brought out na naman ito. Pabor ako na ang mga senador pwedeng mag-attend sa session teleconference online. Bakit? Ibang sitwasyon ngayon. May panggigipit, lalo na itong ICC. Wala pang final na decision ng Supreme Court doon sa warrant of arrest. Hindi lang sila nagbigay ng TRO. Kaya lang yung main case, kung dapat bang idaan yung ICC warrant of arrest sa local court, wala pang decision doon. Kaya habang nagtatago si Bato, habang papalapit na ang warrant of arrest ni Senator Bongo, di normal, ang majority hanapan nila ng paraan na makaparticipate ang kapwa nila senador. Dahil binutuhan. Number 1 senator si Bongo. Number 3 senator si Bato. Bakit nyo pipigilan silang mag-attend nang dahil lang sa ICC warrant of arrest? Karapatan nila na maging boses ng mga taong bumoto sa kanila. Kaya tingnan natin ang mangyayari mamayang hapon o sa mga susunod kung ano ang desisyon ng majority tungkol dito. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.